A day after nung ma-reject yung apela ng mga Duterte sa interim release ni former President Rodrigo Duterte, meron po akong nabasang post ni Boy J. Pero itong post niyang ito ay nakayanig po sa akin. Sabi niya dito, ano ito? Isa ba itong pangitain? Tinanong ko si Google sino ang pinakamatandang ICC defendant who died in detention. AI replied with this. Nayanig ako sa reply na ito. May isa pang araw ng November bukas. Ako naman nabasa ko tong post niya, November 29. Nayanig din ako. Pero syempre, para sigurado tayo na hindi ito fake news, ginugol ko nga. So tinanong ko, who is the oldest defendant to have died in detention at the ICC? At ito po ang aking nakuhang sagot. The oldest defendant at the International Criminal Court or yung ICC who died while in detention was Rodrigo Duterte, who passed away in November 2025 at the age of 80. Nako, teka muna, sabi ko, kare-reject lang ng interim release niya noong November 28 eh. Nabasa ko yung post ni Boy November 29. So that evening, ginugol ko at ito nga ang lumabas. Hindi ko muna inilabas sa channel ko kasi sabi ko nga, tulad niya, may isang araw pa, November 30. What if something happens to Digong? Tuloy ko ha. Duterte, a former president of the Philippines, was facing charges of 3 counts of murder as a crime against humanity related to his war on drugs. He was in the ICC detention center at the Scheveningen prison complex in The Hague, Netherlands when he died. Prior to Duterte, the only other person to die while in ICC detention was Kenyan lawyer Paul Gicheru, who died in September 2022. Proceedings against him were terminated in October 2022. Sabi ko, paano mangyayari yun? Nasa Google. Pero wala namang balita sa atin dito. Wala naman nilalabas na balita ang ICC sa The Hague. At alam na alam ko nung November 29 buhay pa si Duterte. Pero sabi dito, namatay daw si Duterte in November 2025 although walang date na nakalagay. Kung di November 2025 at the age of 80, which is tama naman. 80 years old si Digong, November ngayon. So nasabi ko sa sarili ko, hindi lahat ng nababasa mo ay totoo. Forgive me for my ignorance. Paano ba nakukuha ni Google yung mga information na sinasagot niya kapag may nagtatanong sa kanya? Or sino ang nagbibigay ng information sa Google? Tulad nito, buhay na buhay pa si Digong, pinatay na ng Google. Kayo ba, alam nyo ba itong balitang ito ng Google? O, ito bang balitang ito ay masaya para sa inyo? Gugustuhin nyo ba na madedo na kagad si Digong? Pero hindi ba meron tayong kasabihan na kapag ganyang inuunahan daw yung pagkamatay ng isang tao, mas hahaba daw ang buhay nito. Kasi kung inunahan mo, na-publish na namatay si ganito, namatay si ganyan, kabaligtaran daw ang ibig sabihin noon. Dahil kapag inunahan mo, tinataboy mo daw yung sumpa. So meaning, hahaba pa ang buhay ni Digong. Na para sa akin, mas gusto ko yon. Para maharap niya yung kaso niya dyan sa ICC. Para kung may kasalanan siya, pagdusahan niya. Kung wala, dahil ito ang tamang pagkakataon para ipagtanggol niya yung side niya. Kaya lang, alam niyo nagtataka ako. Ang daming sinasabi ng mga DDS. Mula sa pamilya, kanila Sara Duterte, hanggang sa mga vloggers, hanggang sa mga trolls, sinasabi nila illegal daw yung pagkakadakip kay Rodrigo Duterte, siya daw ay kinidnap, wala daw jurisdiction ng ICC, keso ganito, keso ganyan. Pero, may narinig na ba kayong kahit na isang miyembro ng DDS mula sa pamilya hanggang sa mga supporters na to na nagsabing walang kasalanan si Digong, na inosente siya dyan sa mga charges sa kanya ng ICC? Oo, may mga nagsasabi na ginawa daw niya yung mga pagpatay para sa bayan. Although siyempre pinagdidebatehan po yan eh. Sa tingin ninyo, okay lang na pumatay ka? Okay lang na walang due process? Dahil yung iba po sa mga naging biktima, na pagbintangan lang pero pinatay na. Okay ba sa inyo yan mga DDS? Wala akong narinig na kahit na isang DDS na nagsabing inosente
at walang kasalanan si Digong. Meaning, alam nilang may kasalanan. So, ang ginagawa nila, nililihis nila. Kesyo illegal, kesyo kinidnap, kesyo ganito, kesyo ganyan. Pero hindi nila matumbok yung pinakadahilan kung bakit nandun si Rodrigo Duterte. Yung maraming napatay sa kanyang war on drugs. So, para sa akin, kung totoo man na itong paglabas ng balitang ito ay para mas humaba ang buhay niya, okay yon. Para maharap niya lahat ng akusasyon sa kanya. At para mapatunayan ng kampo niya na walang kasalanan si Rodrigo Duterte. So kung sinasabi ni Eddie Boy J na ito daw ay parang pangitain, so ang ibig sabihin mapapadali na ang buhay ni Digong, wag naman po. Sana nga humaba pa. Dahil kung pinangungunahan nila na nadedo na si Digong, edi masahaba pa ang buhay niya. Well and good. Para maharap niya yung kaso niya. Para kung wala siyang kasalanan, edi happy-happy ang mga DDS. So pinalampas ko yung November 30. Knock on wood, baka may mangyari kay Digong. December na ngayon, buhay na buhay pa rin po si Digong. Sabi ko tuloy, paano yung nasa Google? Hindi ba nila i-correct yun? Hindi ba makakasuhan ang Google niyan dahil nagpalabas sila ng fake news? So, tinanong ko ulit si Google and true enough, iba na po ang sagot niya. Sa parehong tanong na kung sino yung oldest defendant sa International Criminal Court na namatay while in detention, ito po ang kanyang bago or updated na sagot. The oldest defendant at the International Criminal Court or ICC who died while in detention was likely Paul Gicheru, a Kenyan lawyer. Paul Gicheru died in September 2022 at the age of around 50 or 60. His exact birth year is not immediately clear from the snippets, but he was a contemporary of others in the Kenyan cases from the 2010s. So meron pang isang pangalan na lumabas, si Mahmoud Al-Werfali, pero hindi naman siya ganun katandaan. And yes, nandun pa rin po ang pangalan ni Rodrigo Duterte. Sabi dito, former Philippine President Rodrigo Duterte, born 1945, has been the subject of recent ICC detention requests and discussions about his age, 80 years old as of late 2025. But as of current information, he has not died in ICC detention. So nung nabasa ko yung huling sentence, kinorek nga nila. Dahil kung nung una, sinabi nilang namatay na si Duterte, sabi dito, but as of current information, he has not died in ICC detention. There are no other clear cases of significantly older individuals dying in ICC detention. So, mabuti naman at kinorek ni Google ang kanyang information. So, kung ito nga ay maituturing na pangitain, hindi po siya masamang pangitain because Rodrigo Duterte will still have a long life. Enough para maharap niya yung kanyang mga kaso. Isa lang po ang natutunan ko dito. Kahit na kay Google, huwag po kayong magtitiwala. Talagang ang fake news pala ay all over the internet. So, ingat-ingat po tayo. Bago po natin paniwalaan ang isang balita, further research po ang kailangan.